What's up, guys? Welcome to the Six Man Podcast. And today we have Kevin Kiambao, the star of the De La Salle Green Archers for season 86. And this episode is more of like a UAP season 86 preview. We'll try to see what Kevin can share with us na pwede na short glimpse into the preparation of La Salle heading into next week. Next week na UAP, di ba? September 3rd. Next week. Excited ka na ba? Ako sobra. Parang may papatunayan ka na. Parang siguro Phil Oil pa lang ata. Sobrang excited ka na for the UAAP. One step forward sa goal talaga. Yung Phil Oil. Parang moral booster para sa amin. Lalo na yung PBA D-League dahil nag-champion kami doon. PBA D-League, parang may close game ba kayo doon? I think yung margin of victory nyo, ang laki. Parang 15-20 plus ata. Pero may talo kami na isa ng eliminations against San Beda. Pero Wala ka sabi nun nga ata. nila, hindi Wala ka nandun nun, ako. diba? Pero Nandun ka? sabi nga nila wala sila Mike Phillips and Ben due to SEA Games nga. Pero for you, no excuses. Kasi No excuses kasi naman may standards kumbaga, talaga ko. lahat yung standards ni Coach Topex mataas. Hindi namin Kamusta pwedeng yun? gawing excuse yun. Yung paglaro nyo ng, di ba sa D-League, iba yung coach nyo compared to Phil Oil. So how's that? More of ano lang naman. Not much difference nung playing into tournaments? Yung difference na siguro is how nakita mo naman kung paano mag-handle ang team si Coach Gian. Kumbaga, Coach Topex trust Coach Gian nga kung how to handle the team. So, pinakita naman ni Coach Gian na ayun nga, maganda naman yung kumbaga yung kung paano namin sundin si Coach Topex. Ganun din kay Coach Gian. And syempre, hindi lang kay Coach Gian, kundi sa buong coaching staff. So, ayun, masaya kami nakuha yung championship and sana mag-reflect sa upcoming year. And itong upcoming season, sobrang, ito yung pinaka-fresh ka, di ba? I think sabi mo sa akin last podcast na may iniinda ka heading into season 85. Dito sa season 86, I think your best conditioning, best like as a player in terms of conditioning, nutrition, siguro kami nila Coach Tim, nila Coach Migs, Coach Jello, siguro nasa 85 to 90% 85. ready na kami. So mga fina-fine-tune na lang namin for next week, fine-tuning na lang para pagdating ng October 1, ready to go. So Grabe yung in terms of nutrition naman, Coach Tim, everyday kausap ko naman siya kung paano adjustment yung gagawin namin about sa mga schedules, ganyan. So, lahat talagang naka-program and makikita mo talaga science-based wise talagang maganda. So, yung effect naman, nag-reflect naman. Every practice talaga nag-improve. Nakita ko yung yung nasa treadmill video mo, yung story mo na yun. Sabi, grabe to, parang hunter Ang bilis eh. Parang Ang kotse. bilis. Parang kotse, 35 kilometers? Yung 39. 39? Yun yung peak mo, like yung sa speed, no? Sa speed, ayun yung pinakamabilis ko talaga. Wild. So lahat kayo may 39. ganun. Lahat kayo may specific set of goals, hindi lang ikaw. Mas lang. More on kasi si Coach Migs more on database. Yung katulad sa akin, more on endurance kasi yung kulang ko eh. So more on pinapatakbo ko ni Coach Migs. Yung iba naman tumatagal sa takbuhan pero hindi makapagbuhat ng kumbaga yung peak ng buhat niya hindi niya kaya. So every database talagang inaano ni Coach Migs. Talagang fina-fine tune niya lahat. Grabe yan. I think yun ang magiging X factor nyo, yung conditioning, lahat ng ginawa nyo over these past months, makikita ng mga team sa season 86. Kaya excited ka na rin siguro eh. Parang gusto mo na pakita since everything ngayon, parang closed door lahat ngayon, di ba? Wala nang mga tournaments. So lahat kami nag-wonder, ano na kaya itsura ng mga teams na to? Sa Kadayawan, di ba? Ang ganda ng nilaro yung sa Kadayawan. Natalo nyo Ateneo during the finals and
Kamusta yun? Natalo kayo sa kanila nung regular games, if yun yung tama. Kasi di ba twice yung nakalaban? Ano ba ginawa niyo changes nun sa finals? Any changes? Any approach to the game? Siguro yung approach to the game lang. Kasi before Davao, parang 2 days after Japan, Davao na kagad kami. Okay. So galing kayo So, Japan, 2 days rest. Okay. ganun. Yung, kumbaga, hindi naman sinasabing pagod sa biyahe, parang ganun. Pero, more on, nag-adjust yung katawan namin Okay. sa weather, yung, alam mo na yung lahat ng mga difference dito outside the Lamig sa Philippines, Japan. dito sa Philippines. Hindi, buti nga, sobrang init doon sa Japan nung Mainit. pagpunta namin. So, 2 days after, nag-Davao kami and wala, talagang doon na kami nagkita-kita sa Davao eh. Hindi na kami practice ng 2 days gawa ng maganda nga nilaro namin sa Japan. So, after nung pagpunta nga namin ng Davao, nakapag-practice pa kami ng morning once lang, after yung game. So, ayun, na-reality check kami na kailangan mas mataas pa pala yung standards after ng game namin sa Ateneo. So, ayun, nag-players meeting kami, lahat ng Really? pwedeng improvein Nag-players pa meeting namin. kayo afternoon? Lahat. Kumbaga, sa amin yung players meeting ngayon, parang normal na dahil yung brotherhood, 16 months strong nga kami lahat. Kumbaga, lahat vocal ngayon. So, ayun yung malaking factor this season. Lahat kami may boses, may freedom to speech. So, after ng game namin sa Ateneo, na ano kami, kumbaga, nandito pa lang kami pala sa level na to. So, kailangan namin taasan yung standard. So, sabi namin sa sarili namin na hindi na kami pwede matalo dahil nga may kailangan kaming patunayan dahil nga Davao Games, nung huling Davao namin, champion kami. So, parang kinakount nila kami as a defending champion pero for ourselves naman, every game matters. So, simula na natalo kami sa Ateneo, tinake namin one game at a time. And ayun, nung nagkaharap uli kami ng Ateneo, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko pwedeng palampasin to na matatalo uli kami. So, good thing naman yung buong team, Coach Topex, buong coaching staff. Talagang eager kami to win dahil nga galing kami talo sa kanila. So, ayun, thank God naman na nanalo kami and para sa amin po, kumbaga last league na namin yan for a moral booster coming sa UAAP. Yung mga Japan games, anything memorable there for you? Any matchup? Any teams na pinaka na favorite mo? Diba dami nyo nilaro dun eh. For me, siguro yung every team naman talaga malakas eh. Makita, ibang-iba talaga yung Iba na yung laro nila system. dun. Iba talaga yung system. Kumbaga, yung Japan, even college team sa kanila nag-adapt na. Sobrang super fast-paced system talaga Tapos sila. passing. Walang masyadong ISO. Wala masyadong ISO. Kaya nga, noong unang game namin doon, talagang kami, kumbaga culture shock. Hindi Kita mo nyo lahat. in-expect. Di namin in-expect kasi lahat shooter eh. So, treat mo as 1 to 5 shooter. So, doon, ma-check mo kung ano pa ba yung mga kulang mo, kung saan ka pa mahina. So, ayun, sobrang laking tulong ng games namin sa Japan dahil nalaman namin yung weaknesses namin, na-find out namin ng maaga. So, good thing na maaga namin na-realize na madami pa palang kulang. Pero ang maganda naman, lahat kami maganda yung nilaro doon sa Japan. So, ayun, nung after nung Japan, direkta Davao, ayun nga yung sinabi ko nung una, na Dire-diretso wala na. kang pahinga, dire-diretso. So after Davao, nakapahinga kayo. Pagkatapos nun, may konting break Pag, ba? Pagtapos ng Davao, nag 1 week break talaga kami. Kailangan, ibugbog kayo eh. Parang ang ginawa sa amin ni Coach Topex is 1 week kung sino lang gusto mag-training, yun lang. Pero si Coach Migs more on sa database niya, sa schedule. Parang 2 days lang yata ako pinahinga nun. Dahil nga May program 1 week kayo na may fina-follow. program. Naka-program kasi talaga lahat. So, adjust lang every time.
Ito gusto ko tatanungin. I think, ano nangyari sa mata mo? Di ba? Not sure kung in-Instagram mo yun o story mo na salamat sa black eye. Si Kevin Rakal ba yung nagano? Or joke time mo lang siya nun? Nung si Kuya Kevin, first of all, sa lahat ng di nakakaalam, kapitbahay ko po siya sa Ay, Muntinlupa. okay. Childhood idol ko po siya. Okay. And nung itong black eye na buwa ko to nung, I think, first quarter pa lang, nagbanggaan kami ng ulo ni Earl. I think, pares kami going for the steal nun eh. Abadam? So, ni Abadam. Mm-hmm. Oo. Pagka steal ko ng bola, Anong ganun? pagkaharap ko sa court namin, mukha ni Earl pala yung nakabanggaan ko. So, ayun, doon ko nakuha tong black eye. Pero yung in-story ko si Kuya Kevin, may ano kasi yun eh. May parang second quarter yata yun, na blind pig ako. Na ano Talagang na blind pick? na blind pick ako. Mm. Kasi galing transition yun, parang ako yung on-ball defender. Okay. Talagang full speed yung ball handler. So nakatalikod ako. Pag tingin ko sa gilid ko, napika na ako ni Kuya Kev. So tumama siya sa aparador ko sa mismong chan. So hindi ako Okay. nakahinga nung time na yun. Blind pick. So, pero nung pinanood ko yung film, wala naman. Ano naman talagang di lang ako aware na may pick pala doon. So ayun, ginoke time ko siya sa Instagram na Siya pa yung sabi ko, kuya, post ko pasensya na. siya Pero, pa yung napagtripan. pero good friend na kami ni Kuya Ken. Parehas kami ng hometown, Muntinlupa. Solid. Tapos, yung mga tune-ups yun, yung mga closed door yan, di ba? So, mga PBA teams. Magnolia, PBA team. Converge. Magnolia Converge yung dalawa. I think may paparating pa kami isa pero not sure kung anong team eh. For this week, last bago mag-UAP. Pag mga tune-up game, is it more of you guys really play to win or more of nagtetest pa rin ng lineups pag mga ganun, pagdating sa mga closed door? I think Coach Topex na naman, na-evaluate na siguro lahat. More of kung paano na lang namin approachin yung every game. Okay. Siyempre, for me, sobrang laking tulong nun. PBA teams yun. Mas experience sa akin ng mga yun. Mga kuya na yun eh. So, ang good thing lang is makakuha ko na madaming lessons and makakuha ko madaming advice sa kanila. So, ayun, good thing naman na hindi kami natatambakan. Talagang Close game ata eh. Di ba? Nag-lead pa nga ata kayo eh. Close game. Talo kami na Magnolia by 8 points. Pero more on yung second stringer na naglalaro ng third quarter and fourth. Pero good thing, lahat sa PBA, first to third stringer talaga malalakas. Oo, 'di ba? Para alam mo yung iba talaga yung skill set no, iniisip ng na mga tao na okay, third stringer, wala yan, kayang-kaya yan. But doon mo na ma-realize sa tune-up games na bangko to. Tapos ang galing-galing. Ang galing. Sobra. Tapos Kev, now that we're here, malapit na 10 days, 11 days. 10 days na yata. 10 days, sobrang lapit na. And paano mo describe yung team mo now compared to last year? Where you guys are last year, this time, to this year? For me, yung team last year is super different compared this year dahil last year more on more on sets yung namin. Kumbaga more on defense kami last year pero ang offense namin more on sets. More on sets. This year naman more on fast break. Kumbaga kung ano yung nakita nyo nung Phil Oil, ayun lang siguro. Fast-paced. Grabe. Sobrang fast-paced talaga. Pero right now, kung ano lang yung nakita namin na Phil Oil, stick kami doon. So, kung ano kami na Phil Oil, ayun kami this coming season. Solid. And are we gonna expect some mga position changes for you?
Mga pwede mo lang share. Mga pwede mo lang share kasi ano eh. Basta surprise na lang. Hindi. Ano? Si Coach Tobex na bahala. Hindi ko masasabi ngayon pero why not, di ba? Check na lang. Kung mangyari man, why not? Thankful Point ako if KQ. ever. Sana. Pwede, bagay eh. Tapos ano pala, sabi mo kanina dun sa Davao na nag-uusap kayo na nagka-players meeting kayo. Pag ganun, yung coaches wala. It's more of kayo-kayo lang talaga. They really give you guys the space to talk. Or nandun na rin sila pero hindi sila nagsasalita. Players meeting lang talaga. Kumbaga, nag-film kami noon eh. Right after the game. Pagdating namin ng hotel, talagang diretso kami sa viewing room. So, doon, namin, talagang dinisect namin every play of the game. Kung Kayo paano lang kami to. mag-i-improve. Players lang to. Kami lang to. Players lang. Sino yung nagli-lead sa ganun? Sino yung nasa harap? Sino yung parang yung captain ba? Yung para, ito gagawin natin. Ito yung mali natin dito. Ang siguro, ang pagkakaalala ko, ang nagpa-meeting nun is si Evan and the Si Phillips Evan. brothers. Silang tatlo, yung So, nagte-take charge. dahil nga, 'di ba, more on rivalry game, medyo mataas yung expectation sa amin. So, right after the game, rekta kami sa viewing room. Pero ano lang to kung sino lang may gusto nun sa team namin. Pero Lahat more pumunta. on, siyempre, lahat kami. Siyempre, walang isang lalap. Kain muna ako. Hindi. More on yung brotherhood. Oo. Talaga sobrang, yung bonding sobrang strong on and off the court. Doon makikita yung character ng bawat isa. So, good thing naman sila Mike, sila Ben, si Evan, lalo si Evan, dinisect niya na ganito gagawin every play. Kumbaga, floor general talaga. So, hats off sa kanila. Great, exciting. I can't wait how LaSalle will perform this year considering that you guys missed the Final Four last year, but here, this upcoming season, I would say title favorites kayo. Last time tayo nag-usap, title favorites na rin sinasabi ko. Your guys are up there. And I think it's just my opinion. I'm sure a lot of people could say the same. And Kev, I think one of the last questions. Any team na gusto mo or a player na gusto mo makalaban this upcoming season 86? Siguro sa players. Sa player na Sa lang players. si Moron, yung best friend ko, si Kian Baklan. Si Kian, okay. Different positions, talaga, but why not? Different, pero more on kasi parehas kaming nasa same barangay lang kami ni Kian. Okay. Yung kababata ko siya kasi. So, kung ano yung kinalakihan namin, talagang para sabay kami. So, ayun, yung kung saan kami lumaki, proud yung mga taga sa amin na, ayun nga, meron taga sa amin na maglalaro sa malaking leagues. So, blessed ako na makakalabang ko siya. Pero, this time, magkalabang kasi kami. Kasi lumaki kasi kami dalawa na magkakampi kami. Oo. So, ayun, excited ako sa matchup namin kahit hindi kami magkaposisyon. Pero, alam ko naman gagawin namin yung best namin, pati best niya. So, ayun. So, talaga siya makalaban dahil ayun, brotherhood namin. Samahan namin maganda. Ayun, so si Kian Baklaan, yun yung matchup mo. At least personal for you na in a way dahil best friend mo nga, kababata mo. And something to, ganda rin. NU and Lasal, I think another parang playoff matchup yan. Yung NU Lasal. Grabe rin yung ano nila no? Yung pinorform nila nung summer na to. Grabe yun. More on nakita din natin kung gano'n sila nag-improve from last season. So, Again, every team naman this season talagang malakas. Umaga lahat ng team umangat yung level. Hindi lang kami. So, for sure, kitang-kita. So from here on out, Kev, more of na lang, fine-tuning from September 20 to 30, fine-tuning. Wala na masyadong games. Kasi nag-aano na kayo, di ba?
You guys are preparing already? More on fine-tuning na siguro kami. It depends kay Coach Topex and the rest of the coaching staff. Pero nonetheless, excited kami lahat. Lalong-lalo na ako. Yun, everybody, thank you so much. Again, Kev, first of all, thank you. Ito si KQ, guys. Sobrang dali kausap. Mini-DM ko lang sa Instagram yan kung game siya makipag-usap. And I really appreciate this time. Hindi pa kami nakikita in person ito. Hindi pa kami nakikita in person. But pag nakita kami sa Araneta or MOA, picture tayo kailangan eh. Sobrang dali kausap. May game daw sa UST. May parang... Kayo? Parang may Kwento? event. Hindi, parang nakita ko sa schedule na nilabas sa schedule na nilabas. Open may sa public? Game. Tune up? Hindi, may game kami sa UST. Sa I mean sa Pavilion. Okay. Pero hindi UST. Hindi UST. Sayang. Kasi UST. Hindi naglalaro. Sayang. Hindi naglalaro. More on sila eh. More on closed door. Oo. CEU. Diba? Ayaw talaga CEU. Pakita eh. Pero I think mga na-ask ko team sila tago eh. So ako nung sabi mo UST, sabi ko, laban ka UST, saan yan? Pero hindi ko yan. wala. Baka UAP na magkita talaga. Well, ayun. Message mo ako kung kailan yung game sa UST. Malapit lang sa bahay ko yun eh. Baka manood ako. Kasi wala masyadong collegiate games yun eh. Once again, guys, if you're watching on YouTube, comment, subscribe, and for Spotify, 5-star rating. Once again, this is Kevin Kiambao of LaSalle for season 86. I wish him all the best and thank you, Kev. Once again, good evening. Thank you, bro. Thank you.